Samantala, namahagi ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tulong sa mga Cagayano na naapektuhan naman ng Super Typhoon Nando. Nasa linya ng telepono si Isaiah Mirafuentes. Isaiah. Patrick, maghapon nang naging kalmado ang sitwasyon o ang panahon dito sa probinsya ng Cagayan. Pero kahapon hanggang sa kagabi, nakaranas kami dito ng malalakas na pag-uulan na epekto ni Bagyong Opong. Yan ay kahit hindi dito direktang dumaan ang bagyo. Pero matatandaan, Patrick, nitong nakaraan rin dahil dumaan dito ang Bagyong Nando kung saan naranasan dito ang direktang epekto ng bagyo at humagupit nga rito ang wind signal number 4. Nang humugupit ang Bagyong Nando sa Cagayan, malalakas na hangin at ulan ang naranasan sa probinsya. Maraming bahagi ng lalawigan ang binaha, kabilang na ang bayan ng Gonzaga. Ang bahay ni Rochelle, umabot daw sa hanggang tuhod ang tubig sa loob ng kanilang bahay. Ito matapos umapaw ang ilog dahil sa malalakas na pag-uulan. Siyempre po natatakot. Kasi sobrang lakas po yung hangin, tapos yung ulan po. Kwento pa niya, 2 linggo nang hindi nakakapangisda ang kanyang asawa dahil sa malakas na alon sa dagat. Kaya gipit na siya sa budget. Ngayong araw, umabot sa mahigit sa 25 million pesos ang naipamahaging ayuda para sa mahigit 2,500 pamilya sa Cagayan. Namahagi rin ang pamahalaan ng food packs para sa mga naapektuhan ng Bagyong Nando. Nagbigay rin sila ng fertilizer para sa mga magsasaka na nawala ng aanihing palay matapos masira na nagdaang bagyo. Marami po tayong naging biktima at marami po tayong kailangan na tulungan dahil po wala tayong magagawa. Nagbabago talaga ang panahon. Kailangan po natin baguhin ang ating sistema ng agrikultura. Kailangan natin kilalanin at maunawaan kung ano ba ang kailangan gawin. Samantala, hindi naiwasan ng Pangulong isama sa kanyang talumpati ang tugon ng pamahalaan sa issue ng flood control project. Dismayado anya siya sa naging paraan ng pag-approve sa mga proyekto na itinuturo niyang isa sa dahilan kaya may korupsyon. Sa ngayon raw kasi, kahit walang approval pa ng local government unit, ay agad nang dinideclare as completed ang isang proyekto at ang patakarang ito ay babaguhin raw ng Pangulo. Lahat ng LGU mula ngayon, ay ibabalik natin ang proseso ng pag-accept ng local government executive. Kabilang rin sa gagawing solusyon ng Pangulo ay ang pagkansela ng budget ng flood control project para sa taong 2026. Kinansela na po natin lahat ng flood control project para sa 2026 at yun po ang naging savings natin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project. Pero ayon sa Pangulo, may flood control project pa rin sa 2026 pero manggagaling na sa tirang budget ng 2025. Patrick, umabot sa mahigit 390 million pesos ang naging epekto sa agrikultura na nagdaang Bagyong Nando dito pa lang sa probinsya ng Cagayan. At nasa mahigit 41,000 na mga kabahayan niya ang nasira dahil din sa bagyo. Dahil dito ay sinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Cagayan. Balik mo na sa iyo, Patrick. Saya, isang tanong lamang, nakauwi na ba yung mga in-evacuate or nandun pa rin sila sa mga evacuation centers dyan sa Cagayan? Sa ngayon, Patrick, ayon sa Cagayan PDRMO, dahil nga hindi na umuulan at tumupa na rin ang baha dito sa kanilang probinsya, lahat ng pamilya ay nakabalik na sa kanilang mga bahay. Patrick. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.